O, asan ang mama mo? Nasa Nyugan po naghahanap po. Nasa? Nyugan po. Nasa Nyugan. Anong ginagawa? Naghahanap po ng nyupan. Makabili po ng mga gamit namin po pang eskwela. Wala pa kayong gamit sa eskwela? O, magpapasok ka na. Elsa! Oo. Ano yan? Ha? Nyug po. Anong gagawin mo dyan? Mag-iipon po ako nito at namulot po ako dyan at Ha? para po makabili pa ako ng mga gamit ng mga bata. Okay. Ni Ate Elsa, ito yung anak. Good afternoon, Toy. Kumusta ka? Okay lang po. Okay lang. Nag-ano ka? Naglalaba. Naglalaba. Oh, wala ka naman yatang nilabhan. Oh, sugat-sugat na rin yung paa mo. Ha? Oh, asan ang mama mo? Nasa Nyugan po naghahanap po. Nasa? Nyugan po. Nasa Nyugan. Anong ginagawa? Naghahanap po ng nyupan. Makabili po ng mga gamit namin po pang eskwela. Wala pa kayong gamit sa eskwela? O, magpapasok ka na. Wala ka pang notebooks? Wala pa po. O, magpapasok ka na. Saan dyan si mama mo? Saan lugar? Nasa Nyugan po. Ha? Nyugan po. O, puntahan ko muna ha. Hanapin ko dun sa Nyugan si mama mo ha. Nako. Magpapasok ka na sa Lunes. Wala pa palang mga gamit tong anak ni Ate Elsa. Wawa naman. Ayan na si Ate Elsa. Ate Elsa! Ano yan? Ha? Nyug po. Anong gagawin mo dyan? Mag-iipon po ako nito at namulot po ako dyan at Ha? para po makabili pa ako ng mga gamit ng mga bata. Wala bang mga gamit yung anak mo? Wala pa po. Dalawa yan, di ba? Tatlo yun. Tatlo? Yung panganay mo, yung babae. Siya po. Anong grade nun? Ay, grade 10 na po yun. Grade 10. Yung sumunod? Grade 9. Sumunod? Grade 4. Grade 4. Yung lalaki, yung lagi kong kausap? Siya po. Grade 4. Ilan nyug yan? Pito pa lang Pito. po. Magkano yan? Magkano yan? Pitong yan? Lang nga po yan, 5 piso ang isa. 5 piso ang isa? Mura. Ay, Pag binili mo sa tindahan, 25-30 pesos. pag kinayod na po yata. Pag dito pala sa Nyugan, mura yan. Pag nasa tindahan na sa palengke, Mahal na yan. 25, 30 pesos, no? Siya po. Kaya, tagaan lang po talagang. So naghahanap ka dyan. Diyan po. Diyan sa mga yan. Mga hulog lang. Hindi Ha? pwede pong mga kiyat at baka. Oo, siyempre, hindi naman sa'yo anyog na yan. Pag inakit mo yan, magalitan ka na may-ari. Bawat isang taon. Oh. Nakukulong. So, yun, nakaipon ka ng 7. May 35 Oo. na. Ilan na yung ano mo doon, naipon mo? Meron na ako doon na may 3 na po ako doon. Tap, Kahapon na ibinta na yung iba. nabenta na. So may naiipon ka na. Magkano nang naiipon mo? Ha? Nasa 200 na po yun. 200 pesos. 3 yung estudyante mo. Ang hirap po kasi ng ngayon. Anong- Lalo na baga po, ang mahal na baga po ng bigas. Kaya nga, yung dati kong binibili na 53 pesos, yung lagi kong binibigay sa mga tinutulungan namin, 53, ngayon 60 pesos na. Ay, Yung dati, yung 25 kilos, 1,050, ngayon 1,325 na. sige po, at mahal na. Oh, grabe na. Kaya sabi ko sa mga anak ko, yung 1 kilo kung mapipili lang nga, katilan tayo sa almusal. Oo. Parang nagpayat ka ngayon, Ay, Ate Elsa. Grabe po talagang ko ngayon at Ah? gawa na baga pong nagkasarabay-sabay. Grabe yatang Sabi pagsubok nga nung iba, ngayon sa siguro, buhay mo. Pero sige lang po, habang may hininga. Oo. Ang asawa mo hindi pa rin nakapagtrabaho. Hindi pa din nga po yung nakapagtrabaho. Sabi ni Nay Mirna, mas lumala daw yung sakit nung kapatid niya, asawa mo. Ay siguro po ay nakaano na talaga yun sa kanya. Kaya lahat man na ng ginagawa. Talagang sabi ko nga, magbabad yung paa mo, babad mo sa tubig para mawala yung mga yung
mga laman-laman na mga bulok-bulok na kaya mawala. Pasensya. Sorry dun sa mga kumakain. So ganun talaga. Ano, may mga part na oh my goodness, Diyos ko po. Sobra-sobra po talaga. Sobra-sobra kaya pala namamayat ka, no? Madaming ano. Sobrang stress na ni Ate Elsa sa buhay. Solo sa buhay. Paano nagkakasya itong mga ginagawa mong ito para sa pamilya mo? Yung asawa mo kailangan ng gamot, may sakit. Siya po. Tapos yung mga anak mo naman maliliit pa, no? Ay, parang, hindi naman maliliit pa tulad ng dalaga mo. Bakit yung dalaga mo parang lagi po yung kasama kasi po yun ni Pastora para din daw po siya Bakit hindi mo patulungin sa iyo? Malaki na siya. Ay pag hindi mo patinda-tindahin diyan? Nag-ano naman po yun diyan, sabi ko pag wala po ikaw ang sa bahay. At kasi marami kasing netizens nakakapansin doon sa anak mo, dalaga na, never nilang nakita raw na naglalaba, tinutulungan ka. Siya po ang nagluluto. Ha? Tagaluto siya, tapos nalinis. Okay. Kaya, di bali po ako na maglaba kasi ayaw ko naman pagsuluhin dyan po yung dalaga manaba. Tama. Delikado yun sa panahon ngayon. So sa bahay naman siya. Sa bahay lang po. Sagot naman niya yun. Maglinis, magluto. Very good. Magligpit na kung ano dyan, yung magtutupi ng mga damit. Very good. Kaya hati lang po kami sa trabaho. Very good naman. At least kahit paano naman natutulungan ka. Hindi kasi po yun sana magparalalabas. Kaya masyadong mahiyain yung anak mo. Parang hindi nag-aaral, no? Masyadong mahiyain. Kahit nung ikaw nagtitinda pa, hindi ko nakita nagbabantay sa tindahan. No? Tapos yata yung sa barating, sabi ko pambihira ka naman. Kaya nga Tapos niyang magbigay, halimbawa na yan doon, mag-aari sa pagtinda. Tapos magbigay, takbo na sa loob. Anong klase yun? Saan mo pambira ka, Telsa? Kung anong nangyayari. So, ayaw ko mama pagkasabi daw kasi niya, ayaw ko magparati tingnan ako at baka hindi ko naman kakakainin. Oo, mahihain grabe. Mahihain po talaga yun. Oo. Balik tayo dun sa problema mo. Kung naawa sa iyo, Diyos ko po, namamayat ka, namumutla. Sabi nga ni best friend Malo, ano na daw nangyayari sa akin. Kaya nga namamayat ka, namumutla. Kumbaga, yung sa pagkain kasi ngayon, kuya Tin, lalo na yung nagmahal ang bigas. Oo. Sabi ko, di balik ako kung kayo na lang magkain ng kanin, magtapi na lang ako, ayos na. Oo. Kaya ngayon, Kuya Efren, sabi ko sa mga anak ko, kayo na lang ang magkain yung isang takal, pagkasya-kasyahin ninyo. Kasi ako, magkakapi na lang ako, tapos yung asawa ko, ang gawa ko nga sa kanya, yung ng bayabas. Yung wag na siya mag-aasukal, walang, yung nilagaan ko, baga po ng balat yung dahon ng bayabas. Kasi hindi sa pwedeng magkapi. Ako pwede pa ako magkapi. So madalas nangyayari yun sa'yo, ha? Ay, gawa ko na po yun, Kuya Efren. Na wala kayong makain. Siya po. So yung mga anak mo, pinapakain mo ng kanin. Isang ganta pinagkakasya nyo? Pinagkakasya ko na po. Isang ganta? Kasi sa sobra baga po. Ano? Masan yung mga batang ito? Ha? Ay, sa ilog nga pala, Kaya yun na lang, pinagkakasya ko na lang, Kuya Efren. Ganun talaga tayo. Sabi nga ni Efren Malo, sa akin, pambihira ka na, sabi ko totoo kasi yun, kung hindi mo kung paano, kawawa naman yung mga anak kapag hindi na sila hindi baling tayo ang hindi kumain, basta sila busog, no? Siya po. Ganun talaga ang papel nating mga magulang sa mga anak, no? Kaya, halos nga kay Ate Merna nga, minsan nahiram ako ng bigas. Ng isang araw ay di ako pinahirap at paano daw pala siya kung wala naman siya sa akin makuha. Sabi ko, hindi na makakuyat ng hirap. Pag maluwag-luwag ka ako, pag nakabili ako ng 2 kilo, bibili ko sa iyo yung kalahati. So wala kang nahiram? Di ako pinahiram. Paano yung pagkain nyo? Paano yung pagkain nyo? Di kayo nakahiram? Di na muna po kami nagkain, nagkapi lang kami. Nagkapi ko muna yung mga anak ko. Tanghali, gabi? Sa tanghali po. Tanghali? Hindi kayo kumain kasi hindi ka nakahiram ng bigas kina Mirna? Oh my goodness. Kaya, so, nagkape na lang? Nagkape na lang. Oo. Kaya, sa naman Kuya Efren, nung gabi,
Nanghingi ako sa kapitbahay ko ng saging na saba. Kahit ako isang kilo yan. At So, yung- bukas ako, makabinta ako ng yun. So, saging naman. Saging naman. Nilabunan ko, sige isa kami. Grabe. Paano yun yung asawa nyo may sakit? Ay, sabi niya, wala naman siyang okay na yun. Saging din siya. Kape din siya. Kapi. Oh my goodness. Hirap talaga ng buhay. Mahirap talaga ng buhay ngayon kaya sobra-sobra nga. Kaya sabi ko doon sa So ngayon yung ginagawa mo, namumulot ka ng mga hulog na niyog. Iniipon mo, bebenta mo para pambili ng gamit sa eskwela nitong 3 mong anak. May mga bag naman na sila, di ba? Yung mga dati pang bag, magaganda pa naman yun. Mga imported yun galing abroad ng mga bag yun So ang kailangan lang ngayon, mga notebooks, no? Siya po. Tapos yung isa lang, sabi ko yung tinahi ko yung bag. Sabi ko, hayaan mo kapag nakaano pa ako. Konting tiis. Konting sa bunso ko. Yung bunso. Ito yung bunso, ano? Wala pa ngayon. Siyang walang bag. Wala itong bag? Wala. Punit na yung bag? Na lang binigay ng kapitbahay. Di hindi ko to nabigyan ng bag? Po, yung dalawa. Yung dalawa lang ang nabigyan ko. Itong bunso hindi ko nabigyan ng bag. Oh. I see. Okay na po yun at yung dalawa po. So meron siyang bag yung punit. Tinatahi-tahi mo na lang. Ay nako. Kaya, Tara, punta tayo dun sa bahay mo, Ate Elsa. Ay nako, grabing kahirapan pala ngayon ng pamilyang ito ni Ate Elsa. Sko po. Grabe naman yung mga buhay ng mga kababayan natin ngayon. Imagine, nagkakapi na lang daw siya. Yung pagkain para doon sa mga anak na lang niya, yung kanin. Buti nga, Ate Elsa, sa awa ng Diyos, no? Naipatayo natin tong bahay ninyo. Paano na lang kung hindi natin naipatayo ang bahay, at least nabili na natin yung lote, sarili mo na yung lote, sarili mo pa yung bahay, no? Ayun po, malaki po talaga akong pasalamat kasi kahit sabi ko yung lilipas niya, mahalaga yung hindi na tayo kung saan. Yes, oo, tama. Kaya hindi ka po nakakalimutan ko yun. Kahit po yung mga taong tumulong sa akin, kaya naman hindi ko nakakalimutan. Una po, syempre, Ate Elsa, sa Diyos. Sa Diyos po. Unang-una, kasi kung hindi siya, wala ang lahat ng ito, no, Ate Elsa? Kumbaga, yung mga taong tumulong sa atin, tumulong sa iyo, ginamit yun na kasangkapan ng Diyos, instrumento, para yung tulong na nanggaling sa Kanya makarating dito, tulad ng ginawa sa akin. Kaya kung ako man mayroon ng babaan ko, hindi ko matiis pag mayroon na sa akin. Kasi ganun po talaga ang dalisay ng pag-ibig. Tama. Sabi ni Mirna, di ka na raw nagba-Bible study. Di ka na raw active ngayon doon sa church. Hindi po kasi ako ngayon kasi solo-solo po akong nag-aasikaso ngayon. Oo nga, no? Pag-linggo kasi yung anak ko nasa simbahan. Okay. Ikaw kasi, pagdating sa panahon ng almusalan, ikaw. Tanghalian, sagot mo. Hapunan, sagot mo. Ikaw lahat. Ako po lahat. So talagang halos wala ka ng oras. Wala na nga pong oras. Kasi hindi pa naman hindi pa ako natatapos ng kinakapi ko. Nag-iisip naman ako kung paanong isasaing nyo sa tanghalian. Tapos maraming iniisip kung paano. Tapos yung gamot pa ng asawa mong may sakit. Nakahiga na lang lagi si kuya? Minsan po nalabas naman siya. Lalakad-lakad. Pero hirap siyang maglakad. Hirap nga po. Nako, Diyos ko. So hindi talaga makapagtrabaho na Kaya sakripisyo. Oo. No, Ate Elsa, pag pumupunta kami rito, kitang-kita ko sa'yo kahit may problema ka, bakas na bakas yung masayahin ka. Pero ngayon, parang gustuhin mo maging tumawa, diyan pa rin, bakas pa rin yung lungkot sa mga mata mo. Di ba? Halos napapaiyak ka pa rin. Sa bigat ng mga pagsubok sa'yo ngayon, ano? Ay, siya po. Kaya, pag nandiyan yung mga di ako nagpapalat at mga anak mo. Kasi mangihina sila. Kasi yung lakas ng mga anak, humuhugot yan sa magulang. Kaya,
pinapakita ko sa kanila na Masaya, matatag ka. So yung mga patawa-tawa mo, pangiti-ngiti, Deep inside. malungkot ka noon. Malungkot po. Mabigat ang problema. Ano? Kaya, sabi ko, sige lang. Sabi nga nung panganay ko, sige, mag-aaral ako, ma. Sabi ko, ay, sige. Oo. Gulang Grade 10 na yun? Oo, siya. Ano po, ma-moving up na yun. Oo. Ayun ang bakasyon, gusto niya pong magtrabaho. Oo. Sabi ko, ay, hindi. Kasi, pag nakatikim na kako yun yung sahod, mawawala na ng Yung interest niya mag-eskwela. Tama yun, tama yun. Pero pwede din naman yung paliwanag mo sa kanya na habang nag-eskwela, nagtatrabaho, or nagkatrabaho, nag-eskwela, yung mga working student ba? Ako, working student ako eh. Ano, pwede po yun, bawa po makagraduate na siya ng grade 10 at Oo. siyempre, kung saan baga po ay fourth year high school. Oo. Marunong na siya sa buhay. Sa buhay. Okay. Kaya na niya pong pagpaaralin yung sarili niya. Okay. Kumain ka na pala, Ate Elsa? Ano? Hindi pa? Oh, anong oras na ba? Ano pa po? Anong oras na ba? Tingnan ko sarili ko. Oh, Wala pa talaga. alauna 30 na. Kasi Oh, nag-ano pa ako kanina ay nag-ano pa ako ng paglabada. alauna 30 na. Naipagawa natin tong bahay na to nila. Malaking tulong sa pamilya ni Ate Elsa na nagkaroon na sila ng sariling bahay. Di pa sila nagsasaing. Di pa pumaan yan na. Ha? Wala pang bigat mayaman. Wala pang bigas. Naku, alauna 30 na. Elsa, pabili ka ng bigas dyan, tsaka ulam mo ha. Ay, salamat. Pahala ka na dyan ha. Pasensya na ka sa nakayanan ko ha. Bili ka dyan ha. Marami at may pamasa, may pamili na ako ng bigas. Babalik ako Ate Elsa ha. Sige Promise po. ko sa iyo yun ha. Babalikan kita dito. Salamat po. Ayun yung mga inipon mo nyug. Siya po, tapos yung mga bao, yun, inaano pong Yun. panggatong. Oo. Bebenta mo yan Ate Elsa. Siya, Para sa gamit ng mga anak mo. siya po, yan. Ayun. Yan. Bili ka muna ng bigas para makasain kayo. Sige po. Alauna 30 na. Ha? Kala ko maaga pa. Hindi ako nagmalay. Diyos ko. Hapon na pala. Hapon na. Kaya iyan, ako po lahat. Pag ganito, hindi ako nakapagsimba talaga. Ay sabi ko, ikaw naman na anak. At ako naman lahat ang mag-aano. Oh, pagising mo sa umaga, nag-iisip ka ng almusalan. Habang nagkakape ka, giisip ka naman ng lulutuin sa tanghalian. Hindi pa tapos yung pagkakapi. Sabi ko, ay, susunod na naman. Kaya kailangan nag-iisip, nag-isilo. Ano po, at baka po sa sunod na araw, hindi na po ako maabutan. Mapasok pa ako ng katulong. Ano po? Mapapasok pa ako ng katulong, magpapakatulong. Kakasambahay kayo? Siya po. Oo. At siyempre, pang-support ako sa mga anak ko. Okay. Pang-aaral baga po. Okay. Tatlo, yung pagkain. Ay, grabe po talaga ngayon ang ano. Ang bigas pa ka, mahal-mahal. Kaya So, kahit kailan po- kayo magsisimula sa pagiging kasambahay nyo? Baka po, ano, sa Lunes or Martes. Uy. Ay, sige po, ingat kayo ha, Ate Elsa. Lagi kayong mag-iingat kasi walang ibang inaasahan tong pamilya mo, mga anak mo. Yung asawa mo, di mo kapagtrabaho, may sakit. Mga anak mo naman mga nag-eskwela pa, no? Walang ibang inaasahan tong mga to kundi ikaw. Kaya alagaan mo sarili mo kasi pagka ikaw ay nagkasakit, mas mabigat ang kanilang magiging problema, di ba? Sabi nga ni Big Friend Malo, oy, may siguro kami nararamdaman ka, hindi ka nasasabi. Payat ka nga, yung putla Sabi ko, ka. ay, kaya mo na yun, malalaman pa kung ano ang sakit. Naku, Diyos ko. Basta yung para sa pamilya ko, okay lang. Sige ha, alis na ako Ate Elsa. Babalik ako ha. Babalik ako Ate Elsa. Babalikan kita rito. Balikan ko kayo rito ha. Sige po. Oo. Ingat ka sa paghanap sa nyugan. Baka matuklaw ka ng ahas dyan ha. Natatakot nga ako at sabi daw, malalaki daw nga ang ahas dyan. Nako, Diyos ko. Ingat-ingat ka. Nakakita sa akin, ano na ang nangyayari sa inyo. Minsan binibigyan ako ng ano. Sa likod ng mga tawa ni Ate Elsa, deep inside pala mabigat ang kanyang problema. Ginapaan na lang sa tawa. Tama. Sige na, alis na ako ha. Sige po. Alis na tayo. Buti na lang nakabili tayo ng lote. Naipatayo natin yung bahay nilang ito. May tindahan sana yan, kaya lang nabangkrap na si Ate Elsa. Dahil nga sa mga problemang dumarating sa kanya. Kasakit yung kanyang asawa, hindi na makapagtrabaho.
Ayan. O, alis na. Bye-bye. Ingat kayo ha. Ingat. Babalik ako, Ate Elsa. Babalik ako. Salamat po.